Ayan na nga, yun yung pinag-uusapan natin kung may karapatan itong mga nepo babies na magsampa ng kaso laban sa mga nagpo-post tungkol sa kanila dahil hindi natin maikakaila. Bawat bukas natin ngayon ng ating social media, sila yung bumubulaga sa atin. Ginagawa ng iba't ibang storya, iba't ibang meme, at kung ano-ano pa na umabot tuloy at saka yung pambabatikos na umabot nga sa punto na nag-deactivate yung iba, nag dine-activate na yung comment section also o nag-private na lamang muna sila for now. Well, yes, under the law, of course, kung mako-comply yung mga elements ng krimen na binanggit ko kanina, itong mga ito ay maaari silang magsampa ng kaso. But of course, kailangan ay intindihin din kasi nila ang pulso at ang galit ng taong bayan. So sana ay wag na ring dumating or umabot sa kasuhan itong mga online bashing na ito. Mhm. Pero, paano, kung mapatunayang sila ay nakikinabang sa impluwensiya ng kanilang pamilya, pwede bang mapanagot din sila sa batas? Parang ito, yung simpleng ano, isang anak, ano, nasa construction, yung pamilya, nakakuha ng maraming proyekto, kasama sila dun sa top 15 na contractors. Tapos makikita mo nga naman yung lifestyle, naka-private jet or naka-private plane, tapos hindi na magkanda o gaga do'n sa pagbibitbit ng napakalalaking paper bags na mamahaling mga shopping. Um, Kasi isipin mo, hindi mo maiaalis, parang saan kumukuha ng pera 'tong mga batang 'to? Mhm, Tapos may ganitong mm. balita na pamilya pala nila yung mga top 15 contractors sa flood control projects ng bansa. Mhm, mhm. Well, sa ating bansa kasi, Miss Cheryl 'no, ang isang krimen ay personal in nature. Kumbaga, kung sino talaga ang gumawa at nagplano at may kaalaman or kasabwat doon sa krimen na yon. Sa pag-aaral namin ng mga di umano'y krimen na ito, pasok ito sa estafa, eh. Estafa under the Revised Penal Code, under Article 315, sinasabi nito na any person who falsely pretends to possess business or qualifications or agency at yung isang tao na mag-a-alter ng quality or quantity ng isang serbisyo na may obligasyon siyang i-deliver, pasok ito sa estafa. Yun nga lamang gaya ng aking sinabi, crimes are personal in nature. For example, sabihin natin for argument's sake na yung mga contractor na ito ay liable or nag-commit talaga ng estafa or ng graft and corruption dahil sila ay nakipagsabwatan sa isang public official, itong mga anak nila, kung wala namang ebidensya na itong mga anak nila ay may partisipasyon or alam nila yung ginagawang krimen at nakinabang sila rito, they do not have criminal liability. Dahil Mhm, nga wala silang kaalaman or wala silang partisipasyon doon sa krimen. Yun nga mhm. lamang talaga, valid din naman yung galit ng taong bayan na mababash ka talaga kasi nagpo-post ka pa ng mga karangyaan. Mhm. Eh, yung bansa natin, alam nyo naman, maraming kapos na ating kababayan. Kaya, it comes with the territory. Kapag pinost mo yan in public, kailangan handa ka rin sa negative comments na iyong matatanggap. But to reiterate, kung wala silang knowledge at wala silang partisipasyon doon sa di umano'y krimen, itong mga anak na ito or kamag-anak ay wala namang criminal liability.